So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na kung kanino itong video at kung para saan ba talaga tong video na to. Gusto ko sa inyo na ipakita kung ano yung pinagsasabi ko this past few weeks. Tayo po ay bumalik kay Diwata. Finally, nakinig na po si Diwata sa sinasabi ni MG na siya ay gumawa na ng sarili niyang account. Ito yung kanyang Facebook account, gumawa na siya, no? Talaga, na ang tinatawag na Diwata Pares Over Fans page. Diyos ko. So, ang pangit pa nung pagkakapangalan niya, Diyos ko, Diwata, gawin mo naman to ng ayos. As you guys can see, ang dami niya ng pinag-a-upload na video niya, which is very good. Very good, Diwata, no? Nagagawa mo na lahat. May views ka pa, 31,000, 80,000, so 2.8 million. So, you are making it quite big, no? Itong 2 days, 1 day upload niya to almost 3 million views. Then, isang 322. So, you are making it quite big. So, finally, namamonetize mo na yung sarili mo. Which ayan lang naman talaga yung gusto kong ibig kong ipahabot sa'yo, di ba? Tapos may YouTube channel ka na. Hopefully, mamonetize mo na din yan very soon. Ang problema, Diwata, it's coming to an end now. Mapapansin nyo, mga kahombre ko, na yung mga page, nung una sa lahat, yung pinuntarya natin, yung RTV. Tingnan nyo, ang mga views niya kay Diwata, 12,000. 6,000 one day ago. 16,000 one day ago din. 11,000. Isang 400,000 pero konti lang to. 80,000. Definitely, mahina na. Yung Alvin TV, mahina na rin. Yung upload niya nito, 100 plus thousand lang. Tapos, yung mga 2 days ago, 1.1 million. Then, nung siya naman ulit, kay Diwata ulit ko na 265k na lang. See, yung kay Otlum, ang tagal na nito. April 22 pa, 1 million. Yung pinakamalakas niya last was yung kay Rendon pa, April 20, mga boss, it was 10 days ago, 4 million views. And that's gonna be it. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kahombre ko. Ito yung sinasabi ko sa iyo, Diwata. It's coming to an end. Your era is coming to an end now. Mararamdaman mo na rin ngayon na bababa na yung sales mo, kumokonti na yung pila, nalalaos ka na. It's coming to an end. Exactly tulad ni Daga, yung nagbebenta ng hotdog dati, di ba? Super hype siya. Hindi ko lang alam kung kamusta na siya ngayon. Wala na nagwa-vlog about him. Wala na. Nakalimutan na ng lahat sino si Kuya Daga. Madami pang mga ganyan na si Dante Gulapa, inuulit ko, si Madam Inuts. Nag-check ako kay Madam Inuts this past few days at napansin ko na wala na. Bagsak na yung kanyang views. Nagbebenta na siya ulit exactly like before. That's it. Marami pa dyan, mga influencer. Ako rin. Even ako. Kung papansinin niyo yung YouTube channel ko, that's almost it for me. Hindi na rin ako malakas. Iyan yung sinasabi ko sa inyo, mga kahombre ko. Ayan yung sinasabi ko sa iyo, Diwata. Hindi lagi nasa iyo ang bola. Akala ng mga tao, hindi naman lahat, no? Yung konting porsyento ng nanonood sa akin, iniisip nila na binabash kita, tinitira kita. No, hindi. Ang ginagawa ko sa iyo is minumulat kita sa katotohanan, realidad sa social media. Eto, exactly. Eto yung sinasabi ko, tingnan mo, numbers are going down. Hindi ka pwedeng lagi kang trending. It's never gonna happen. Walang ganun. Si Jollibee pa lang nakakagawa nun. Hindi possible na trending ka every freaking day. Somewhere down the line, pagsasawaan ka, and it's coming now. Very, very fast. Kung gaano kabilis yung kinasikat mo, Diwata, ganun din kabilis yung pagbagsak mo. Pansin nyo, Alvin, RTV, lahat yung gumagamit sa kanya, pabagsak na lahat ng views. So, as you guys can see, nagtatry na mag-iba itong si Manggagatas, numero 1 na si Alvin. Nag-iiba na siya ng content niya, nag-try siya ng isang araw, iba na yung kanyang i-review because it's coming to an end. Diwata's era is coming to an end. Now, eto din yung naging downfall niya is yung sarili niya. Unfortunately, sinabi ko na to, habang meron, isagad mo yung panggagata sa sarili mo. Huwag kang umasa sa iba, man. Kasi yung iba, kumikita sila, salamat sa'yo. Okay, yun lang yun. Diba? Kaso, yes, you've done it anyway. Ito na, ginagawa mo na. But ito, Diwata, yung natitira ngayon, barya na lang to. Ito na, legit, barya-barya na lang tong dadating sa'yo. End of this journey,
pagtapos ng ikot na to, kung saan ka nagsimula, nandun ka pa rin hanggang ngayon. When you had all the momentum, you had all the time in the world, you had all the chance in the world para talagang magbago yung buhay mo. That's what I'm saying, man. Yun yung tinatry kong ipaliwanag sa'yo. Kung iisipin nyo, mga kahombre ko, ang pinaka naging downfall dito is sobrang dami rin na gumaya sa kanya. Wala tayong magagawa dyan. Kasi ang business ng food business sa Pilipinas ay barya lang. So, everybody can do that. Kahit ako bukas, gusto kong magtayo ng pares, I can do that too kasi kailangan mo lang ng puhunan. Sobrang easy lang po niyan. So, even si Rosmar, hindi natin siya masisisi kasi siya ay negosyante. So, alam din ni Diwata yan. Negosyante yan, normal lang. In fact, mapapansin nyo, kung whenever there's a Jollibee, katapat niya may McDo. Hindi possible na wala, di ba? Laging ganun. Kasi laging may competition. Lalo na sa food, super easy lang. Samantalang pag nag-start ka ng business na medyo matindi-tindi na ang kapital tulad ng Airbnb, now that's tough. Hard na yan, mga kahombre ko. Hindi yan uusbong na parang kabute na mabilis. May bibili, mabilis na may magpapatayo. Because ganyan yun eh. The more na mas malaki ang sinusugal mo, mas malaki ang babalik sa'yo, if ever. Pero malaki rin ang mawawala sa'yo. 50-50 chance. Now, yung Diwata overload pares, sobrang dami ng gumaya. Halos lahat na po ng pares ngayon, ang tawag is overload. Halos lahat na po ng pares, ginaya na yan. Even yung chicken ni Diwata, ginaya na rin ng mga tao. Can I blame those businessmen, businesswomen? No. Kasi that's the business for you. Ayan yung sinasabi ko sa'yo, Diwata. Look, now, lumilipat na yung curiosity dun sa ginagawa ni Rosmar. Kasi meron siyang palibre na swimming. It's exactly same as Diwata. Same price, same drinks, same lahat. Exactly like Diwata. What you gonna do about it, Diwata? What would you do about it? Wala na. It's over. Kaya ngayon, mapapansin nyo, makikita nyo, eto, we are stating facts. Hindi ako nagsisinungaling dito. You can see it sa inyong nude eyes. Makikita nyo yung katotohanan. Hindi naman ako nag-iimbento eh. Check nyo. Punta kayo sa Facebook, check nyo. Views are going down. Ito yung sad na part ng lahat ng to, Diwata. Because mafe-feel mo na yung fame mo ay bumabagsak na. Before, 10 ang nagpapapicture ngayon, magiging 8 na lang. Magiging 7 na lang, 6, 5, hanggang sa isa-isa na lang. That's life, man. That's how life is. Okay? Kahit hanggang kay Ann Curtis, ganyan din. Nangyayari din talaga yan. I think, para sa sarili ko, na ngayon, it's quite too late now to build a social media team. Hindi ako sure, ewan ko. Pero sigurado naman may pera ka kahit pa paano, so you can still do something. Pero yung hype nung before, definitely no. Siguro, para mas crack mo talaga ng todo yung fame mo, kesa naman wala. Do it. Pero yung next step mo, Diwata, ay to branch out. And that's what you're doing. I see you. I see you doing it. Pero nalulungkot pa rin ako, man. Ayoko na magsalita ng kung ano-ano pa. Baka isipin nyo, kino-curse ko si Diwata. I'm just stating facts. Yun. So, hopefully, yung mga nanggatas kay Diwata ngayon, ipakita nyo talaga sa mga tao na legit talaga, na sumusuporta talaga kayo sa kanya. Tingnan natin, mga kahombre ko. Ayan na, malapit na ha. Sobrang lapit na. I thought it was another month. Pero no, it's quickly dying now. Ako, Diwata, wala akong iba na gusto. Kaya ako to ginawa, kaya ako pinagagawa lahat to. Wala akong ibang gusto kundi sumikat ka palalo. Actually, hindi sumikat eh. Kasi